kahapon nagsagawa ang Tindig Pilipinas at iba pa pong mga grupo na nananawagan na matuloy at syempre ma-impeach ito pong si VP Sara Duterte. Baka pwede niyo po kaming mabigyan sa mga isinagawa po ninyong aktibidad po kahapon, Sir Kiko? O siguro po yung misa po namin para sa kapayapaan at pananagutan, no. So kapayapaan dahil nga kasama po kami sa marami mga kababayan natin na nabahala doon sa mga nangyari sa Senado noong Miyerkules na nagkabarilan doon sa pagkakaalam ko first time in history na nangyari yung bagay niyan sa isang sagradong espasyo na para sa ating demokrasya na yung ating Senado, no. So sa mga panahon na natatakot tayo o nalilito po tayo sa mga nangyayari sa ating paligid, akmang tugon naman ata yung pag-aalay ng mga damdamin natin sa Panginoon sa pamamagitan ng isang misa. Ayoko pong magpanggap na masyado akong relihiyoso pero naging thankful po ako na pinaunlakan ng EDSA Shrine yung aming request na mag-sponsor po ng misa kahapon. So pangalawa, syempre, kagaya nga ng nabanggit niyo po, inaasahan po natin na ngayon magsisimula yung impeachment proceedings sa Senado at pinagdarasal din po natin na sana matuloy na nga yung pagdinig sa ebidensya laban kay VP Sara Duterte at pagdinig din sa ebidensya ng kampo ni VP Sara Duterte upang maipagtanggol din niya yung panig niya kasi halos 2 taon na natin to inaantay, no? So nakasama po namin yung ilang mga miyembro ng House Prosecution Team noong misa at panalangin na lang po natin ay sana manaig yung katotohanan, sana lumabas na o masagot na yung mga tanong ng taong bayan dito sa pamamagitan ng ating impeachment court. O siguro po yung mas makakasagot nun yung mga grupo na mas recent na sumasama sa pananawagan, no? Kasi yung Tindig Pilipinas siguro since 2024 impeach VP Sara na kami, no? Noong naibunyag ng Committee on Good Governance yung pagmamalabis ni VP Sara Duterte dito sa paggastos ng kanyang confidential and intelligence funds, and syempre noong nangyari yung kanyang pagbanta sa buhay ng mga matataas na opisyal noong November of 2024. Nandun na po kami sa panawagan ng impeachment. Pero kung dumadami nga po yung mga yung sumusuporta dito, baka dahil ito sa mga hearings na naganap sa Committee on Justice na naalala ng taong bayan yung mga kontrobersya na pumapaligid dito kay VP Sara Duterte, at baka rin ito dahil sa mismong strategiya na ginamit ni VP Sara na kung dati ay yung mga supporters niya ay may kumpiyansa na may pagtatanggol niya yung sarili niya, dahil umiwas siya dito sa House of Representatives at mukhang umiiwas siya ulit dito sa Senado, ay baka nawawalan ng kumpiyansa yung ibang mga mas on the fence dito sa impeachment, no? So baka kaya dumadami din po yung suporta dito. Laman ng mayorya, parang definitely hindi siya magandang senyales para sa pananagutan dahil bukod sa nandyan si dating Senate President Escudero na siya yung nagmaniobra para hindi matuloy yung impeachment last year. Nandyan din Senate President Escudero na may kinalaman sa flood control, kasama dyan si Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Nandyan yung dalawang sangkot sa crimes against humanity, sina Bongo at Senator Bato de la Rosa. Nandyan yung mga sangkot sa iba pang mga kontrobersya, no? So tingin ko hindi siya magandang senyales para sa pananagutan. Very low floor of confidence ang starting point nitong Senado natin, at saka marami yung kailangan nilang maipakita para magkaroon ng kumpiyansa yung taong bayan dito sa pamumuno nila sa Senado. At hindi magandang first step yung nangyari noong Miyerkules na nagkagulo dahil dito sa pag-arrest kay Senator Bato de la Rosa. Notwithstanding na mukhang may pagkakamali din dito yung ginawa ng DILG at baka rin yung NBI, although yung NBI medyo okay naman yung narinig po nating statements from them. Pero yun, notwithstanding na may pagkakamali din yung Marcos Jr. administration, hindi magandang look na pinahintulutan ng bagong Senate leadership na yung
Office of Sergeant at Arms ay nag-shoot first nung Miyerkules. Lahat naman natin ay nagkakasundo doon. So talagang mababa yung kumpiyansa natin dito sa bagong liderato ng Senado kung hindi nila papansinin yung grave threats na binaba niya. Ay tingin ko marami sa ating mga kababayan ay magsasabi na hindi yan katanggap-tanggap, no? Papansinin nila na pilit na ginagawang tama ng ilang mga senador yung malinaw na mali para sa ordinaryong Pilipino. So kung ano man yung political consequence nun sa halalan ay mararamdaman din siguro ng mga taong boboto hindi alang-alang sa ebidensya kundi alang-alang lang sa kanilang utang na loob sa iisang tao o iisang pamilya.